undisputed treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating treasure marker analysis. At bago tayo magpatuloy, shout out tayo sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga katiyats in abroad. Magandang buhay mga katiyats. Itong sign na ito ay ang pinakamadaling makuhang treasures sa Yamashita. At meron tayong mga katiyats na nag-request muli sa kahulugan ng sign na ito. Ito yung letrang C na sign na mga ganito na makikita nyo. Okay, so focus lang tayo sa letrang C. Okay, so dito, itong unang example natin ay doble siya na C, nagaganyan. Pwedeng nakatagilid yan, pwedeng nakaganyan, at pwedeng nakatayo, at pwede siyang nakaganito rin. So depende yan kung saan ka nakatayo, kung dito ka or dito, depende kung saan ka nakatayo, yun ang kanyang itsura. So dapat malaman natin ang kung saan ang front at likod ng sign na ito. Yan lang ang importante. So katulad nito, nakatayo yan, nakaganyan siya, mahaba yung isang C, at nasa ibabaw yung isang C. Okay, so ito, baliktad ito na pagkatingin. Ang dapat iikot ka dito at dito ka tatayo sa harapan niya. So ang resulta niyan ay nakaganito na siya. Ayan. So makikita na natin ang meaning niya. Pero kung tingnan natin, magulo pa rin, di ba? So ito na yung kahulugan na underground passage, tunnel under the rock. So yung sinasabi na rock dito, okay, so ulitin natin. Yung sinasabi na rock ay lakihan natin. Ito yon. Ito yung mahabang, binaliktad na natin to. Dito na tayo nakatayo sa harapan. Ayan. So yung sinasabing rock dito ay itong nasa gitna. Ito yung rock, yung maliit. Baliktad kasi ang mga Hapon. Ngayon, kung atin yan, kung tayo lang ang mag-analyze niyan, ay ito ang rock natin, yung malaki, di ba? Ang gulo talaga, no? Pero ang rock dito, kasi baliktad ang Hapon, ay itong maliit na C. So ngayon ang sabi ay underground passage, tunnel under the rock. So merong tunnel under the rock. At ang sign ng tunnel na nagsasabi na under the rock ay itong mahabang letter C, itong parang J. So yan, nagsabi siya na under the rock. So ito na direksyon, ito, yan ang direksyon ng under the rock. Ayan, so nakuha nyo ba mga katiyats? I-drawing natin muli. Ito na yung actual, merong bato lang dyan. Ito yung bato na yan, ito yung C. At merong tunnel under the rock. So punta lang kayo dito, under the rock, sa gilid. At pwede kayong mag-drift papunta sa under talaga ng bato. Yan. So tunnel under the rock. Ngayon, dahil sa mga giveaway ito, giveaway marker siya, ay pwedeng 4 to 7 meters lang ito or 4 to 5. Depende kasi sa lupa. Merong mga lupa na kumapal na at meron ding lupa na nag-landslide. Pero kung nag-landslide ang lupa, wala na yung bato, di ba? Pero kung nandyan pa, hindi nag-landslide. Kung nandyan pa ang marker na bato. So ito yung bato na yun. At makikita natin sa bato yung marka na nakaganito, yung doubling C. So ibig sabihin treasure under.
treasure under pa rin yan. At ang sinabi lang niya ay treasure tunnel under the rock. So anong ginagawa ng tunnel under the rock? Nilalagyan ng item. Okay, so yan yung dubling C. Ngayon, kung nakatagilid siya, nakaganyan ang tatak, so ibig sabihin, itong mahaba, siya ang pointer. So dito nyo malaman kung saan na parte ng bato ang side na hukayin. Okay, katulad nito, bato ito, and then nakaganito ang C. Ang mahaba ay narito. So ibig sabihin, dito tayo maghukay na side ng bato. Okay, so tuloy tayo. Ito naman, nakatagilid na C na may dot. Ang item ay wala sa bato. Kasi ang C ay treasure inside the rock or under the rock. Ang karamihan ng C ay inside, nasa loob ang item. Ngayon dahil sa labas ito, so i-drawing natin ang labas ang dot. So ito yung bato. At mayroong C na nakatagilid at ang dot ay narito. Okay, ngayon ang ibig sabihin yan, ang dot ay nasa labas ng bato. Ang C ay ang bato. Okay, so kung atin yan itayo, ang C, narito yung kanyang dot sa kanyang medyo itaas. So ito na yung literal na drawing ng bato. Ngayon tinagilid siya para malaman ang direksyon. So ang direksyon niya ay dahil narito ang item, so ibig sabihin dito na side ng bato. Okay, itong item niya ay nasa kaliwang side ng bato. So dito ang hukay. Giveaway marker pa rin yan. So ang lalim niyan 4 to 7. 4 to 5 meters lang talaga yan, pero dahil kumapal na ang lupa, nagiging 7 meters na. At kung hindi nyo matagpuan sa 7, hukayin nyo na ang buong under ng bato. Yan ang paniguro. Ito naman ay kung itayo natin to para hindi magulugan yan, so narito ang dot sa gilid. So kung nagaganyan, itayo natin yan na C, so ibig sabihin ay narito sa kanan ang item, malapit lang sa bato, halos under siya, beside the rock ang kahulugan yan. Okay, at kung ito yung bato and then nakaganyan talaga siya, so ito pa rin ang sundan natin ang posisyon ng dot. So ibig sabihin ay dito na side ang hukay sa gilid niya, kasi malapit lang siya sa ito yung bato eh. So halos under the rock siya, pero dito na gilid. So ito yung na side, ito halos under the rock. Ito yung bato, ang item ay narito lang. Kaya letter C siya nagaganyan at may dot. Dahil ito yung item. Okay, patuloy tayo. Ito na yung treasure inside. Yan, narito yung dot sa gitna. So ito yung treasure inside the rock. Ngayon dapat nagaganyan yan, dapat nakatayo para sigurado na ganyan dapat yan. Ngayon bakit tinagilid yan? Pwede kasing dalawang bato yan na sinasabi na under the rock o inside the rock. So pwedeng ganito ang lugar. Ito yung lupa, pwedeng dalawang bato meron, at pwedeng dito na bato nakatatak yung C na may dot. So ang kahulugan niya ay treasure inside the rock. Ngayon
ito yung ating bubutasin kaagad kasi nandiyan ang sign, pero hindi natin tiningnan na mayroon palang bato sa unahan na tinuturo nitong mahabang parte ng C. So pwedeng dito na bato ang laman, ang item. Okay, so ayan, ito ang unahin nyo na bato, at kung wala, balikan nyo itong bato na may marka na ganyan na C na may dot sa loob. Alright, last, ito na yan. Ito na yung treasure inside this rock. Nakatayo na siya. So ito yung lupa, ito yung bato, nariyan ang marka na C na ganyan. So sureable na yan. Biyakin yung bato na ito, nasa loob ang giveaway, 1 bar to 2 bars of gold. Maliit lang yan kasi giveaway nga. Ngayon kung wala sa loob ay sa baba. Yan lang ang kanyang kahulugan. Kung wala sa loob ay nasa baba. Alright, so mga katiyats, yan lang ang aking may bahagi sa kahulugan ng mga litrang C. Yan ay ayon sa aking mga experience at sa naituro din sa akin ng aking father sa mga litrang C. At ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless us all.